Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang na suspended sa wakas. Nako, Castro binigla tanggal. Nako, BP Sara matibay ang pasabog. Karma PBBM. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin. Mula po rito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Franz Castro ay nagsabi po na illegal at unconstitutional talaga yung paglilipat ng pondo ng confidential fund, no? So ibig sabihin, baka Franz Castro na kaya mo tinututulan dahil ayaw mong mapunta kay BP Sara yung 125, no? Anong pagtutol mo dun? O kahit tumutol ka. Ito lang mga kababayan, no? Di ba naglabas na po ang COA, no? Ng kanila pong audited report. Yan na. About dyan sa 125 million na confidential fund ni BP Sara. At wala po silang nakitang anomalya. Ngayon po mga kababayan, no? Kung sinasabi po ni Franz Castro na illegal, no? Ang paglilipat ng pondong ito, aba, dapat niyo pong usisiin, no? Dapat niyo pong busisiin, mga kababayan. Dapat pong tingnan ni Franz Castro kung saan po nanggaling ang perang ito na ibinigay kay BP Sara as a confidential fund. Di po ba mga kababayan ay galing ito sa Office of the President? So meaning ba Franz Castro gumagawa ng illegal ang ating presidente? Kasi sabi mo illegal po yung pinanggalingan ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ngayon ay galing po ito sa ating presidente. Ano ngayon? Anong masasabi mo dyan, Franz Castro? Illegal ba yun? Di ba? Okay. Ano po sagot ni Castro sa tanong natin na illegal ba yun? This illegal and unconstitutional transfer of 125 million to the Office of the Vice President for Confidential Funds violated all rules on the proper use of such funds. It represents massive redirection of public resources away from essential services. Okay, putulin ko na. Illegal and unconstitutional. Violated all rules. Puta, lahat daw. Binviolate. Yung pagta-transfer mula sa Office of the President ng pondo papunta sa Office of the Vice President, illegal and unconstitutional. Kaninong pondo? Sa President. Sino binigyan? Vice President. Ano ang ginawa ng Vice President? Humingi ng pondo. Anong ginawa ng President? Nagbigay ng pondo. So kung humingi ng pondo ang Vice President at siya ay binigyan, at napatunayan halimbawa lang, napatunayan na mali yung pagbibigay, kanino pong kasalanan? Sino po ang may kasalanan? Correct, yung nagbigay. Kasi pera ng taong bayan. Theoretical lang tayo ha. Hindi po tayo mga abogado, pero logic lang. Ang nirereklamo niya, yung transfer of fund, illegal, ang constitutional, at nilabagan lahat ng mga regulasyon. Ang tanong, bakit yung pinagbigyan ang nirereklamo mo? Bakit hindi mo ireklamo yung nagbigay? Kanyang pondo yun eh. Natural yung humingi, pag binigyan ng pondo, gagastusin. Ang tanong, meron ba naging problema sa paggastos? Wala. In fact, wala kayong mabanggit na COA report. 2022 pa yan.
2024 na ngayon, may COA report na. Basahin niyo yung COA report kung meron doon. Wala kayong mababasa. Eto mga kababayan, na opinion lang ko lang po ito. Parang itong si Franz Castro dinadivert lang yung mga issue ngayon dyan sa Kongreso, no? Hindi kasi nila mapatunayan yung yung gentleman's agreement, mga kababayan. Kaya eto, bumabalik na naman po dito sa confidential fund ni BP Sara. Itapos na po ang issue ito. Diba? Noon pa po, tapos na po ito kasi naglabas na po ang COA ng kanilang audit report patungkol dito at wala po silang nakitang anomalya. Ngayon, ang tanong mga kababayan, ito bang si Franz Castro ay na-audit na? Nag-open the book na ba sila dyan sa Kongreso at kung makautos or makapag sa ating Vice Presidente ay parang napakalinis po ng Kongreso? No, lalo na po itong mga makabayan black. Diba? Oh, Franz Castro, bago ka po pumutak ng pumutak diyan sa wala namang kwentang confidential fund kasi napatunayan na naman yan. Kayo naman po ang magpakita ng ebidensya. Patunay na talagang ginagamit nyo yung inyong mga pondo sa dapat paggamitan at hindi po napupunta sa kung saan-saan lang. Nako naman. Samantalang pag merong anomalya, hindi nga anomalya eh. Pag may question, yung COA, kino-question, sino ba mas magaling magsabi, sino may karapatan na magsabi na may illegal na ginagawa sa pondo? Yung COA ba o itong congressman na to? Siyempre yung COA, yan yung trabaho niya. Trabaho niya po tignan kung tama ba yan. May sinabi po bang mali yung COA? Wala. Sino nagsabing mali? Yan sila Castro. Ngayon ang tanong, kung may mali, sino dapat yung nirereklamo? Sino dapat yung may kaso? Yung Pangulo ng Pilipinas. Papaalala ko lang sa inyo, dapat ang sinampahan nyo ng impeachment si Pangulong Marcos. Kasi siya yung nagbigay ng pondo. Paalala ko lang, si Corona na-impeach siya sa pamamagitan lang ng salin. Ano pong ibig sabihin ng salin? Hindi po naisulat daw ni Corona yung lahat ng yaman niya. Walang ninakaw ba dong? Wala. Hindi niya lang naisulat. Yung kanya. Walang pondo ng pamahalaan na involved. Walang pondo ng pamahalaan. Hindi lang sinulat ni Corona sa salin yung sinasabi nila hindi lahat na isulat. Ibig sabihin, walang kinu-question na transfer of funds na impeach. Oo, wala. Bakit hindi to i-impeach? Kakampi nila yung Pangulo. Kau naman, no? Kakampi nila yung Pangulo. So, yung kanilang irereklamo, yung kalaban lang. Ganun pala ang batas. Oo. Ang batas, ayon kay Franz Castro, yung kalaban lang nila. Bakit ba sakit na sakit si Castro? Di ba tinanong na si BP Sara kung saan gagamitin yung confidential fund? Ano ba sinagot niya? Nung nanghihingi, kasi yung 2022, wala talaga eh. Binigyan lang siya eh. Nung nanghihingi na sa Kongreso, si BP Sara. Ano sinabi ni Sara kung saan gagamitin yung confidential fund? Gagamitin yan para iugnay si Castro tsaka yung mga NPA. Kaya pala galit na galit si Castro. Opo, sinabi po yan. Sinabi po yan ni BP Sara. Yung confidential fund na hinihingi niya na hindi binigay nitong mga congressman, gagamitin niya yan para yung ugnayan ng mga NPA at tsaka ni Franz Castro. Malinaw na sa inyo. Kaya nireklamo nila. Kung lahat po hindi natin papatulan, wala na. Pangit po na mga suggestion yan, no? Huwag ko daw patulaw. Pag lahat po hindi ko pinatula, wala na ako sasabihin. Huwag mo na patulan si Marcos kasi ano ba sasabihin ko dito? Lahat po yan papatulan natin. Lahat po ng balita. Okay? Doon po gagamitin kasi. Kay Castro. Naintindihan na natin, ha? Kaya po ito, lahat po ito sa kanila, political lang. Kung sino kalaban nila, irereklamo nila. Pero yung kakampi na nagbigay ng pera kay Sara Duterte, hindi namin kakantiin yan. Kakampi namin yan si Marcos eh. Okay, punta na po tayo dito. Parang lumalabas pala dito mga kababayan na set up.
or na frame up. Ano bang dapat? Set up or frame up itong si BP Sara. Set up mga kababayan, no? Itong si BP Sara. Kasi mula kay PBBM yung pera, pagdating sa kanya, ibig sabihin yun ipapagamit, di ba? Ginamit naman po at walang nakitang anomalya. Eto, sinisita nitong si Franz Castro. Yung illegality daw ng pagka-transfer of funds, mga kababayan. Aba, dapat si PBBM po ang ika nga ng iba, mga kababayan, you are barking in a wrong tree, di ba? Mali po ang yung tinatahulan, mga kababayan, nitong si Franz Castro. Dapat dito kay Franz Castro, mga kababayan, ay talagang bulat-latin at busisiin ng mabuti ang book of accounts, no? Ni Franz Castro kung saan ginagamit. Baka hindi natin alam, mga kababayan, kung sino pa itong putak ng putak, mga kababayan, ay siya patuloy itong guilty, di ba? Napakatagal na po niya inaano ng taong bayan na buksan nyo yung mga libro, para makita kung saan ginagamit yung pondo ninyo. Ba kasi kayo ang sisi ng sisi sa iba, pero kayo pala itong gumagawa ng kabulastugan, di ba? Kaya nga po, mga karabin natin itong mga ito, dapat sila talaga ang magbukas, ipakita sa taong bayan kung saan po nila ginagamit ang kanilang mga pondo. Ang tawag po dyan ay transparency, Franz Castro. Hindi mo pwedeng itago yan kasi ikaw po ay empleyado ng taong bayan. Ngayon po, kung hahanapan ka po ng taong bayan ng resibo, dapat may maipakita ka po. Transparent ka po sa yung mga pinagsisilbihan, di ba? Ganun lang po yun kahit pa presidente, kahit sino pa, BP Sara pa man yan, kahit sino. Dapat maging transparent po kayo. Mahirap naman kung puro na lang lagi kayo ang pumuputak. Dapat magpakita po ka ng ebidensya para at least may maniwala man lang sa inyo, no? Na credible source kayo. Nako. Ito sa iba pa. Ayan, congratulations. Teka lang, marupok. Yung pagpapakita lang po yan na bankrupt po yung utak ng mga BBM vloggers. At saka pagpapakita rin niya na sunod-sunuran lang sila. Pag may naglabas yung isa, mga wala pong kakayahan mag-isip. May naglabas na isa na meron sex video si Kuno, di umano, si Maharlika. Lahat na sila, yun ang topic. Walang katuturan, no? Pag nabanatan nyo ba si Maharlika, tataas na sa rating si Martin Romualdez. Hindi pa. Yan nga po, mga kababayan, kahit anong banat nila kay Miss Maharlika, no? Kay Ma'am Maharlika, kahit anong banat po nila dyan, walang epekto yan sa taong bayan. Bakit po, mga kababayan? Official ba ng Pilipinas, no? Si Maharlika? Official ba ng Pilipinas si Maharlika, mga kababayan? Para magkaroon ng ganun katinding impact, no? Ito sa ating lahat, di ba? Like for example, mga kababayan, yung mga nagkakaroon din ng scandal, yung mga, di ba, yung mga artista. Ano po ang magiging niyan sa ating bansa? Magiging effect. Wala, malilimutan din yan nila. Di ba? Nakakalimutan niya. Kaya dapat po, yung tirahin nyo po, kayong mga inayuta kayo, kung mayroon po kayong mga ebidensya na talagang may kasalanan po may ginawang kasalanan si dating Pangulong Duterte, kayo po ang maglabas. Hindi yung Miss Maharlika. Ano ba yan? Anong pakialam ng taong bayan kay Maharlika? Sige nga. Diba? Anong pakialam? May makukuha ba tayo?
O unlike dito, for example na lang, kay Ma'am Maharlika, di ba? Naglalabas siya ng mga expose, di ba? Ng mga mga revelasyon about sa ating gobyerno. Oh, talagang makikinig ang taong bayan. Bakit? May kinalaman sila ha? Apektado po sila sa nilalabas ng mga ebidensya ni Ma'am Maharlika. Pero dyan po, sinabi na nga po, peke daw ha? Itinatanggi at peke nga mga kababayan yung nilabas nilang video. At paninira lang para yung ginagawa nila kaya Miss Maharlika, mga kababayan, yun po yung ginagawa nila sa Senado kaya Morales. Ha? Dinudurog po nila yung kredibilidad ng pagbabalita ni Miss Maharlika. Ni Binibining Maharlika, mga kababayan. Dinudurog po nila yung credibility. At ang pattern ay nasa Senado. Si Senator Jinggoy Estrada, pati si SP Escudero. Di ba? Ganun yung nangyari sa Senado. Oh, ganito rin yung nangyayari ngayon kay Ma'am Maharlika. Dinudurog po nila. Ewan ko na lang po sa inyo. Well, anyway, mga kababayan, ano man po ang inyong reaction, komento, or criticism about po dito sa video mo to, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan. Alam niyo pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.